guys! Good morning. It's December 1! Ang bilis ng panahon. It's already 10:25 in the morning. Ang bilis. Grabe, no? Matatapos na yung taon. Wala pa rin nakukulong sa corruption sa Pilipinas. Ano ba to? So, wait lang. Meron lang akong, what do you call that? Commercial. So, hindi ko alam kung maganda to, but ginagamit ko siya. Binili ko siya kahapon sa Costco. Kahapon ba yan? Oo, sa kahapon bumili kami sa Costco. Try ko siya kung effective ba sa akin. So, ito siya, oh. Nourish. Mukha naman maganda. Mukha pa lang. Hindi pa patunay. But hopefully, it's okay. So, pinatry ko din sa asawa ko. So, yun na nga. Ang ating pag-uusapan, wala namang nagtatanong, but today's video is paano kami nakakuha ng rental dito sa Perth, Western Australia. Tikman ko muna siya. Ano to? Korean red ginseng extract and collagen jelly sachet. Red ginseng content 3,300 mg, collagen content 3,300 mg. Mg milligram, tama ba? So, ayun na nga. I-share ko lang din sa inyo. Paano kami nakakuha ng rental dito sa Australia, kung magkano, paano ang bayaran, and kailan yung mga inspection. Hindi siya kagaya sa atin sa Pilipinas na pag nagrenta ka, bayaran mo lang monthly, ganun lang. Wala siyang inspection sa atin, 'di ba? Sa Pilipinas. Kasi nangupahan din ako doon eh. Ayun na! Kung bago ka lang sa channel ko, please do like and subscribe kung nagustuhan mo ang aking video. So, ayun na nga. Kung napanood niyo yung previous kong vlog, nabenta namin yung bahay namin. Dito lang din sa Perth, dito lang din sa Perth. So, binenta namin yun. Pero, syempre, maghahanap kami kung saan kami titira. So, kumbaga, for the meantime, naghanap kami ng list for 1 year. Isang taon siya. So, yun ang ginawa namin. And, paano kami nakakuha? Usually kasi, ang ginagawa ng iba, ano yan, ang tawag dito, yung kumbaga, mag-offer ka, parang ganun, mag-offer ka kung magkano yung, maraming titingin ng bahay, na inspection. Tapos, kung sa tingin ng agent or ng owner, kumbaga, pasok ka sa mga requirements niya, i-approve niya na kayo. But then, since kasi nagbenta kami ng bahay noong time na yun, and yung agent na ginamit din namin para makapaghanap kami ng rental, dun din sa kanila. Kaya medyo madali lang. Madali lang in a sense na medyo pricey din yung price niya. So, wait lang. Parang gusto ko ng water. So, yun. So, ang lease ang ginawa namin is 12 months. 12 months, 1 year, di ba? So, kasi mahirap yung lipat ka ng lipat eh. So, dapat 1 year talaga. Hindi pwedeng 3 months, ganon. Pag ayaw mo, lipat ka. So, hindi pwedeng ganon. Kailangan medyo mahaba yung months niya. And mag-1 year na kami next year. My God, ang bilis ng panahon. December na. Lumipat kami dito March. Nabenta namin yung bahay namin March. So, marami din process pag nagbenta ka ng bahay. So, saka na yun, magkakaroon ako ng video about doon. And yun na nga.
Tapos yung price nito, actually dalawa to yung pinagpilian namin. Isa yung owners na, kumbaga, yung agent mismo, meron siyang pinauupahan. Ang price nun, 680. Pero medyo malaki, maganda. So, gusto siya ng husband ko, but ako ayoko. Kasi, why? Siyempre, kung tatanungin ako maglilinis eh. And besides, yung asawa ko, ang tawag dito, inaalagaan ko din siya kasi kagagaling niya lang sa surgery. So, kung kukuha kami ng malaking bahay, hindi ko kakayanin. And then, syempre, basta malaki siya. Pero mas mura yon. Maganda sana, mas mura yon. Pero mas prefer ko to 720 kasi nga medyo malapit sa shopping center and malapit din sa church. Kumbaga yun yung pinaka naging dahilan ko din. And medyo yung bahay, medyo bago-bago pa. Kaya nagustuhan ko. And yun lang kasi medyo hindi happy si husband kasi maliit lang din yung garage. Hindi namin ma-park na maayos yung sasakyan kasi nga bumili kami ng bagong sasakyan. Medyo malaki yung sasakyan namin. Pero kasya pa rin naman. But yung backyard niya kasi yung asawa ko yung binenta namin bahay, medyo malaki siya. So, meron kaming malaking sa likod, meron din kami malaki sa harap. So now, medyo lumiit lang siya. So hopefully, next year, pag nakabili kami, medyo yung garage malaki and then yung likod niya tsaka yung harap. Gusto ko kasi may garden. So, ayun. And yun, 720. So, paano yung bayaran namin? Weekly siya. It depends on you kung paano mo siya babayaran. Oo nga pala, bago ako pumunta doon, mag-fill up ka muna. So, kailangan mag-fill up ka ng application kay agent kung makakapasa ka ba sa kanila or hindi. Tapos, syempre, tatanungin nila, paano ka makakapagbayad, anong work mo, kailangan may trabaho ka. Lahat yan kinukonsider kasi, syempre, kailangan mo magbayad, kaya nga sila nagpapaupa, diba? So, ayun, isa yun sa requirements and kung ilan kayong titira dito sa bahay. So, since dalawa lang din naman kami ni husband and 3 bedroom siya, yung isa medyo malaki sa amin dalawa. So, yung dalawa, ginawa na naming computer office, yung isa, tas yung isa, tambakan lang. So, later, iikot ko kayo para makita niyo yung bahay na 720 kung magkano from sa labas hanggang sa likod. Medyo mahal kasi maliit lang yung bahay. Usually, mga ganito, mga ano lang to eh, mga 550. Pero, syempre maganda pa at saka bago-bago pa yung bahay kaya medyo pricey. Pero kapag medyo yung bahay is hindi na ganun ka bago, medyo lessen na yung price niya kahit na malaki siya. So ngayon, eto na, weekly payment, depend on you kung magkano yung babayaran mo, kung paano mo sila babayaran. Kasi kami ginawa namin fortnight, so twice a week. Fortnight, ano siya twice a week. Parang 15:30, parang ganon. So, yun ang payment namin. So, automatic, kinakaltas siya sa savings namin. And yun. Tapos, yung receipt, kinabukasan, ipapadala sa amin nung agent. So, ganun. As of now, wala pa naman kaming problema and thankful kami kahit pa paano kakapagbayad kami. And, yeah. And then, yung inspection niya, once na tumira ka dito, syempre mag-inspect sila, naalagaan ba yung bahay. Kailangan din malaman nila na walang sira. Kumbaga, pagpunta namin dito, though may mga sira nung pumunta kami dito, pero nagawa naman ng paraan kasi inayos naman nila. And dishwasher, medyo nagkaroon ng problema. And then yung lutuan, medyo nagkaroon din ng problema yan. So, lahat yan ginawa. And then, yung blinds, nasira. So, automatic, you have to tell them para ayusin yung kung ano man yung nasira. So, ayun. Kaya, ganun, may inspection siya. Yung last na inspection namin is, I think, March, April, May ata yun.
So ngayon, this coming December 4, meron na naman silang inspection para lang ma-check okay ba yung house, wala bang damage. So, yun. Ano yan? It's mandatory. So, yun. And, yun nga, paano namin nahanap tong bahay? Actually, hindi pa to inopen. Kumbaga, kakabili lang nito ng owner. Tapos, dapat mag-open siya. But since kilala kami nung agent, sila yung nagbenta ng bahay, they prioritize us. Kumbaga, kami na kagad na, ganito, 720. Yun ang price nila para kami na mismo yung makakuha. So, yeah, kami naman ang nakakuha kasi okay naman, na-meet naman namin yung price. And yeah. So, bakit naman namin nabenta yung yun, hindi ko muna pala yun itatakal kung ba't namin nabenta yung dating bahay. So, for the meantime, ito munang inuupahan namin. So, ayun, ipapakita ko sa inyo later. And, yung buong bahay. So, pakita ko na nga sa inyo habang andito. Ito yung kitchen. Maliit lang siya. So, nung nagkaroon ng problema, inayos nila. Sinabi namin sa owner na ayun nga. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan ang kitchen. And, gusto ko lang i-shoutout ang aking magandang ang ganda, no? See that? Ganda niya. So, ayan, meron kalalagyanan dito. Meron din dito. So, ayan. Yan ang kitchen ko. Yan. And, kung magluluto ka, dito. And, eto yung dishwasher. Actually, ano to sira to. Kumbaga, pinalitan ng bago. Ayan. So, tas dito naman, makikita nyo agad yung labas. Ayan. Kita ba? So, ayan. Yan na kagad yung front. Kaya medyo mali talaga. And, eto na yung kitchen, diba? Eto na kagad yung lounge. Sa old naming house, sa binenta namin, ang lounge ko doon is tatlo. Dalawa. Ito, isa lang. Isa lang yung lounge ko. Pero okay lang. And yeah, ginagamit na namin yung aircon kasi may init sa labas. It currently 30 degrees outside. Possible. So, ayan. And my Christmas tree. Woohoo! I love it. And then, ayan yung labas niya. So it's Christmas time. I put here, Merry Christmas. Binili ko to sa Today. So, kung alam niyo yung Today, yeah, doon ko yung binili. And then, this is our car. Medyo malaki siya. Ayan. And yun, mainit na sa labas. Ayan. Diba, maliit lang yung... And, naglilinis ako. Andito siya. So, ayan. Ito yung table namin. Kainan. And my bear. So, dalawa yung fridge namin. Isa ito. And ito, more on mga freezer. Ganyan. So, ayan. So, kabuuan yan. Maliit lang talaga. Tapos, dito yung aming tulugan ng aking asawa. So, yan. So, naglagay kami doon ng, kasi magiging mainit na, naglagay kami ng another, para yung init, hindi ganun pumasok dito. So, ayan. Naglalaro kasi si husband, kaya, ayan. Tapos, meron to. Dalawa yung aming toilet. Isa dito. Ayan. So, toilet yan ni husband. Hindi, naliligo din ako dyan. And, eto. Dito ako. Dito naman ako.
So, yan. And ito nga, ito yung sinasabi ko sa inyo na computer area namin ni husband. And I have my altar here. So, hindi ako mabubuhay ng walang altar sa bahay. So, I need Jesus in my life, in our life. So, yeah. See? Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So, yeah, I do prayer here every morning. And, yeah, it helps. And, yan. And, ito yung isa. Ito, medyo malaki din siya. Kaya lang, ito yung isang kama namin. Tinayo ko na kasi dalawa naman kami ni husband. And, ayan ang... Yan yung mga stuff namin. So, ginawa ko na lang lagayan ng mga pinamili namin. And, ito yung wardrobe ko. Meron si husband doon, mas malaki. Pero, ito yun sa akin. Yan. Medyo maliit. Hopefully, pag nakabili kami next year, mas malaki dyan. So, yan. Naglagay ako dyan ng stand bag. And, ito yung isa sa side. Yan. Family. Yan. So, yan. Maliit lang. And, ito yung what do you call that? Hindi to dirty kitchen eh. Pero, andito yung mga shoes namin. Nilalagay namin dito. And, meron pang isa kasi medyo marami akong sapatos. Si husband, wala agad. No, ako lang. So, ito na kagad yung likod namin. Di ba napakaliit? Pero, okay lang. Pero si husband, hindi siya satisfied. Kasi nga, maliit lang siya. And, yeah. So, yun lang. Yun yung aming bahay na rentahan dito sa nasa Nola Mara kami. Nola Mara and okay lang kasi malapit naman siya sa Mirabuka Shopping Center, Carnap. So, yeah. So, yun lang. Hopefully, nakatulong ako sa inyo. If ever may plano kayong mag-rent or bumili ng house dito, another video ang gagawin ko kapag bumili kayo ng house, paano yung process, and yeah. So, hopefully nagustuhan nyo, and yun lang ang aking vlog. God is good, God is great, and be kind. Bye guys! Thank you for watching!